Hallelujah, 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 Hallelujah. Mga anghel ay masaya nang iakyat si Maria sa langit na maligaya. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Na marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi. Dahil sa dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Hinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Maupo po tayo. Sa araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ang kanyang pag-akyat sa langit ay natamo niya ang gantimpala ng pamumuhay ng mabuti. Dahil sa kanyang pagsunod sa utos ng Diyos, niyakap niya ang maging misyon na maging ina ng Diyos. At dahil doon, at siya'y pinaglihing walang sala, may plano ang Diyos para sa kanya, naging bukas siya sa plano ng Diyos para sa kanya. At siya'y tumalima sa lahat ng pagkakataon. Kaya sa dulo ng kanyang paglalakbay dito sa lupa, siya'y inakyat ng anak niya sa langit. Natamo niya ang gantimpala ng kanyang pananalig sa Diyos. Si Maria ay nauna sa atin. Siya ang modelo ng bawat Kristiyano, modelo ng bawat tao. Sana ang tignan natin din
sa buhay ni Maria ay ang kanyang pakikinig sa tinig ng Diyos. Nung ang Anghel Gabriel ay nagpakita sa kanya, siya ay nakinig at niyakap ang misyon. Ngayon sa ating ebanghelyo, sinabi ni Elizabeth, mapalad ang nakikinig sa salita ng Diyos. Mapalad ka, Maria, dahil nakinig ka sa salita ng Diyos. Kaya ang tao nakikinig sa salita ng Diyos ay mapalad ang buhay. Kadalasan sa atin, gusto maging mapalad. Gusto natin biyayaan tayo ng Diyos. Pero kung hindi naman tayo nakikinig sa Kanyang salita, kung gusto natin na yung tinig natin ang pakinggan ng Diyos, kung gusto natin tayo ang masunod, paano papasok ang biyaya sa buhay natin kung nagiging matigas ang ulo natin? Kaya nga, si Maria, sa kanyang kanyang pagtalima sa Diyos, sa kanyang kahandaang sumunod, siya'y naging daluyan ng pagpasok ng kaligtasan sa atin. Dahil sa kanyang pagtalima sa utos ng Diyos, siya'y naglihi at ipinanganak ang manunubos ng sanlibutan. Kadalasan kasi sa atin, ang gusto natin, yung makukuha natin. Ang gusto natin, ano yung matatanggap natin. Pero how to get there, minsan ayaw natin. Lalo na pag nahihirapan na tayo. Lalo na pag may mga pagsubok na dumarating, umaayaw na tayo. Pero gusto natin pagpalain tayo ng Diyos. Gusto natin na sagutin ng Diyos ang panalangin natin. Pero maganda rin sana, no, bilang Kristiyano, na kung gusto natin ng buhay na mapalad, so, simulan natin ito sa pagiging katulad ni Maria. Ang kanyang kahandaang makinig sa tinig ng Diyos, ang kanyang bukas palad at buong puso niyang pagbibigay ng sarili na ang nais ng Diyos ay matupad. Kay San Pablo, hinarin tulad niya si Maria kay Eva. Si Eva, dahil sa kanyang katigasan ng ulo at pagsuway, pumasok ang kamatayan at kaligtasan sa mundo. Si Eva ay si Maria, dahil sa kanyang pagtalima sa Diyos, pumasok ang manunubos ng sanlibutan. Kaya magandang imbitasyon sa atin sa pagdiriwang na ito, ng pag-akyat ni Maria sa langit, habang tayo ay nagbubunyi at natutuwa. Pero ito din ay nangangahulugan ng missions para sa atin bilang mga nananalig kay Kristo. Na tumingin sa larawan ni Maria na naging masunurin sa Diyos. Pinagpala ng Diyos dahil sa kanyang pagiging masunurin. Kaya sa ating ebanghelyo, siya'y nagkaroon ng awit ng pasasalamat. Yung kanyang Magnificat na ating binasa sa ebanghelyo natin. Dahil alam din niya na hindi siya karapat-dapat sa biyayang ito. Kaya pangalawa natin pwedeng baunin, kung gusto natin ng buhay ng pagpapala sa pamamagitan ng pagtalima sa utos ng Diyos, tularan din natin si Maria sa kanyang kababaang loob. Ang tao na marunong magpasalamat, lumalago sa kababaang loob. Ang tao marunong tumingin at makita na ang lahat ng meron siya o binigay sa kanya, bagamat hindi siya karapat-dapat, ay nagpapasalamat pa rin. Yun ang taong lumalago
sa pagpapakumbaba. Kaya maganda rin nating tignan ang ating buhay at paglago natin bilang Kristiyano na sana'y lumago din tayo sa ating pagpapakumbaba. Hindi pagmamataas, hindi sarili ang batas, sarili ang una, sarili ang inaangat. Sana sa ating pagsunod kay Kristo, tayo ay marunong magpakumbaba. Tignan ang biyaya ng Diyos na bagamat hindi tayo karapat-dapat, ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Kaya marunong tayong magpasalamat sa Diyos. Siguro yun ang dalawang baon natin sa pagdiriwang natin ng Eucharistia ngayon. Ang buhay pagpapala ay sa pagtalima sa utos ng Diyos. At tayo din tulad ni Maria, lumago sa pagpapakumbaba. At ang pagpapakumbaba ay nagtuturo sa atin na magkaroon ng pusong nagpapasalamat. Amen.